embracing the new normal. So, yung dati nating nakakasanayan na pagka-gather, pagka-fellowship, no, nakakamiss na magkakasama po tayo nagkakainan after ng service. Hindi na po natin nagagawa ngayon. And even yung sa mga families natin na lumalabas pagkatapos ng service at nagbabanding, hindi na po natin nagagawa rin ngayon. But, naniniwala po tayo ang mga naganap po at nagaganap pa sa kasalukuyan ay pinahintulutan ng Diyos dahil po sa purpose. Meron po siyang kadahilanan. At ang isa po sa nakikita ko ay ang mga bagay na ito ay dumating upang tayo po ay mahubog ayon sa hubog na nais ng Diyos na makita sa atin bilang kanyang mga anak. Let's pray. Father, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo upang sama-sama po naming matunghayan ang iyong salita upang kami po, O Diyos, ay mabigyan ng kaaliwan, ng katiyakan sa mga bagay na nagaganap po sa aming mundo, Panginoon, sa aming kapaligiran. Father, we thank you dahil alam po namin sa kabila ng mga ganitong pangyayari, meron po kaming assurance na you are in control. Father God, I pray na maging sa pag-aaral po namin ng iyong salita, nawa ay lumabas ang bagay na nais mong maipahayag sa amin upang kami po, Panginoon, ay lumakad ng ayon sa iyong kalooban, sa iyong katuwiran. Maraming salamat po at pagpalain mo ang mga taong kasama namin sa bulwagan nito, maging ang mga taong nakikinig at nanonood sa kanilang mga gadget, Panginoon, kasama ng kanilang pamilya. Maraming salamat po. Sa iyong mapagpalang kamay po namin pinagkakatiwala ang oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, sa umagang ito ay nais kong tingnan po natin ang pag-aaral natin sa umagang ito at nais ko pong bigyan ng pamagat ito ang pagyakap sa bagong normal na pamumuhay. Embracing the new normal, no? Yan po ang atin pong yan po ang nais po natin pag-aralan sa umagang ito. Naniniwala po tayo, sabi ko nga kanina, sa simula po ay nais ko pong makita natin ang magandang balita rito na tayo po ang magdidesisyon kung ano ang ating pong pagtanggap sa tinatawag na new normal. Tayo po ay merong desisyon. Maaring yung iba ho ay nag-aalala kasi na ano ba ang magiging buhay natin pagkatapos nitong pangyayaring ito, pagkatapos ng COVID, pagkatapos po ng mga quarantine na yan, ano ho ba ang mararanasan natin? Maraming mga tao tayong nakikita, nagpo-post sa Facebook o yung mga nakakakwentuhan natin, nandun ho ang kanilang pag-alala. Andun ang kanilang panghihina, andun din ang kanilang pagtanaw sa nakaraan, mabuti pa noon. Ganito ang buhay namin, ganito ang amin naging karanasan. Maging sa paghahanap buhay, buti pa noon, hindi natin nararanasan to ang lakas ng hanap buhay. Pero ngayon, talagang ramdam na ramdam yung crisis. Ganyan ho ang mga maririnig natin. Talaga hong andun ang pag-aalala, nandun ho ang kaguluhan na pagkatapos nito, mga quarantine na to, at magbabalik na tayo sa pagtatrabaho, andyan ang mga bayarin, andyan ang maraming pagbabalik ng mga maniningil sa ating mga bahay. Ano po? Ganyan ho, ang dami ho nating inaalala. So, sa pangyayaring ito, either lumabas po tayo na malakas o lumabas po tayo na mahina at discouraged. But this is the assurance of the Lord. Ang nais po ng Panginoon ay makita natin na tayo po ay lumabas ng may kalakasan dahil ang Diyos po ang may control. If we can only cooperate with God sa mga pangyayaring ito, we can come out. We can come out victorious and courageous, no? Yung worry-free, anxiety-free. Kaya tayo po magdedesisyon kung ano ang pagtanggap natin sa bagong normal. Doon sa new normal, talaga napakarami nating makikitang pagbabago. Maraming bagay na hindi natin kontrol, mga kapatid. Hindi natin kontrol ngayon, ngunit pwede nating magawa
ay kung paano tayo tumutugon sa situation. We can control everything, but one thing we can control is how we can respond doon sa situation na kinakaharap natin. Sabi ko nga, either lalabas tayo, nalugmok, o lalabas tayo sa situation na ito na higit na mapagtagumpay. Pwede nating piliin ang umayon sa Diyos na ang sitwasyon ngayon ay ginagamit ng Diyos. Parang ako alam ko, ito ang personal conviction ko. Ang personal conviction ko sa mga nangyayaring ito, it's like a reset button. Na tayo po, sa mahabang panahon ng ating paglalakbay, marami ho tayong mga nakitang ups and downs sa buhay natin. At minsan, dumarating yung times, kung maibabalik ko lang, yun ho yung minsan sinasabi natin sa ating sarili, kung maibabalik ko lang. And what about, kung this time pala ay binibigay ng Diyos upang tayo po ay makapagsimulang muli. Hindi ba napakaganda na sabay-sabay tayo magsisimula, sabay-sabay tayo na hindi na po natin titingnan ang nakaraan. Pero ngayon po, ang gagawin po natin ay magsisimula tayo at meron po tayong pagsisimula na malakas, merong assurance na ang Diyos po ang kasama po natin. So, pwede po natin piliin na umayon. We can cooperate with God. Sa nangyayaring ito, ang situation ngayon ay ginagamit po ng Diyos. Tandaan po natin yan. Inuhubog tayo ng Diyos upang lumago at lumakas upang maging church tayo ayon sa pagkatawag sa atin. Tandaan po natin yan. Minumul tayo at hindi ho talaga, ito totoo, hindi ho madali. Masakit, marami ho tayong pagdadaanan, pero kung titignan po natin ang mga bagay na ito, ay parte lamang sa paghulma ng Diyos sa karakter natin, sa mga bagay na nais niyang makita sa atin upang makita ng Panginoon kung ano talaga yung disenyo niya sa bawat isa sa atin. Hindi madali ang pagbabago. If we can cooperate with God, we can emerge in a new normal. Lalabas po tayo sa new normal ng more courageous, matapang, at mga taong malaya mula sa mga alalahanin sa buhay. Free from worry and anxiety. We will end up with deeper relationship with God, friends, and family. Nung mga nakaraang mga buwan ng panahon ng ECQ natin, nasa bahay lang tayo, gusto kong kumustahin. How is our relationship with God? Naging deeper ba? How is our relationship with our families? No, magkakasama tayo sa bahay. I believe na-strengthen. Nagkaroon tayo ng bonding, haba-haba. Yung mga time na ang mga tatay hindi nakikita ng kanilang mga anak, yung mga nanay nila na naging busy sa kanilang trabaho, na walang time. Eto ho, dun mga 2 buwan na nakaraan, magkakasama tayo sa bahay at nandun po ang I believe, no, mas na-develop ang relationship sa bawat isa. Mas nakilala, uy, asar pa lang kakwentuhan ng anak ko. Siguro ganun sinasabi ng mga magulang, na-miss ko to, ang tagal nating hindi nagawa ito. Na-miss ko ang kwentuhan natin, ang biruan natin, ang ating paglalaro, no? Ang daming mga nagawa during ECQ. And I believe, even yung relationship natin sa ating mga mahal sa buhay ay na-develop. And even sa mga friends natin, hindi lang ibig sabihin yung mga friends natin ay nade-develop ang ating bonding sa panahon na tayo magkakasama. Even sa panahon na tayo magkakahiwalay at nandiyan yung mga gadget natin, sa messenger, nagkaka-chat tayo, no? And we can see na even yung ating relationship sa kanila ay medyo naging close. And we are saying na hayaan mo, pag natapos tong ECQ to, bonding tayo. And you will see, talagang medyo closer yung relationship. Sa atin nga, sa church, no? Talagang kinasasabi ka natin na maging magkakasama na tayo, bonding tayo, kwentuhan, no? I believe, ang parting ito ay ginamit ng Panginoon upang i-build din ang ating relationship. Siguro, sa panahon din ng ECQ, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na mapag-isipan natin, after this quarantine na to,
ano ang aking gagawin? Siguro yung mga estudyante nag-iisip, uy, ito pala gusto kong gawin. Yung mga naghahanap buhay, mas sisipagan ko pa. Kulang pa pala yung sipag ko dati. Sa totoo lang naman, talaga napakahirap na at marami nakarealize ng ganito na sa panahon ng ECQ, mahirap talaga ang walang pera. Amen? Talagang nagsisimula ka na mag sa gobyerno pag hindi ka nakaranas ng ayuda. Di ba? But sa atin, we can start all over again. Na-realize natin during that time na tayo nagkaroong ECQ, na sasabihin natin, talagang pag nagsimula uli ang panibagong buhay, masisipagan ko pa. Dahil hindi natin talaga alam kung ano yung mga susunod pang mangyayari. No? Kung hanggang kailan to. Ngayon, sa pagkakataong ito, meron tayong general community quarantine. May pagkakataon ng iba na maghanap buhay. So talagang sinisipagan na nila, no? So sinasabi nga natin, ang nangyayaring ito ay ang isa sa nakikita mo resulta, it end up with a better relationship, deeper relationship with God, friends, and family, of course. Binanggit ko kanina po yung relationship. Dahil naniniwala po tayo, ang susi sa pangmatagalang kaligayahan ay ang matatag na relasyon. Amen po ba? Titignan po natin, no? Sa pang-araw-araw nating buhay, talagang wala ka naman talagang kapayapaan kung alam mo na meron kang broken relationship. Ang tatay sa kanyang anak, ang asawa sa kanyang kabiyak, ano? Talagang pag hindi maganda ang kanilang relasyon, talagang dala-dala mo sa trabaho yan. Yung mga estudyante, kaya nga we are discouraging yung mga estudyante na magkaroon ng relationship. Dahil ang kahit na sabihin natin ginagawang inspirasyon, konting tampuhan lang yan, apektado ang bawat isa. Pag nagtatampuhan, nagkakaroon ng pagtatampuhan yung mag-boyfriend, girlfriend, no? Apektado, imbis na yung sa pag-aaral ka nakapokus, ang maiisip mo, galit pa kaya siya sa akin? Yan yung mga ganyan. Kaya talagang in this church we are discouraging na habang nag-aaral, huwag ka munang makipagrelasyon dahil abala yan. Tsaka na, pagkakuha mo ng diploma, pag nakatapos ka, kung gusto mong dumiretso na sa pastor o kung gusto mong magpakasal na agad, pakasal ka na, makatapos ka lang. Of course, just kidding, no? But yan ang gusto lang natin i-emphasize. Kung hindi maayos ang relasyon, isang isipin yan, isang bagahe na dala-dala natin. So hindi tayo nakakaranas ng totoong kaligayahan. So, ang susi, the key of everlasting joy is a strong relationship. Mamaya, bakit gusto kong i-emphasize yung relationship niya? Mamaya, pag-aaral, wala pa tayo doon sa ating verse. By the choices we are making every day, we are already creating our new normal right now. Yung araw-araw po nating desisyon sa buhay na ginagawa natin, actually, we are creating a new normal sa buhay natin. Kaya, habang sa kasalukuyan, gusto kong mapag-isipan nyo ito, na kung ano man ang ginagawa natin ngayon, napakaganda na gawin na natin itong positibo at ito ay mag-lead sa higit na mas magandang resulta. Amen? Okay. Kaya ngayon, kung ikaw ay, ito for us, church, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, no? Nananalangin, nagkakaloob, sumasamba, hinahanap ang Diyos, no? Na kahit na ano yung situation mo, iba-iba yung, sabi nga sa inyo, iba-iba yung problema natin. May problema sa pinansyal, may problema sa pamilya, ang mahal sa buhay, may sakit at karamdaman. Iba-iba, mayroong problema sa relasyon. Andyan ho yung mga situation na ganyan. But still, kung ikaw ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, if you're still serving God, praying, giving, worshiping, and seeking God, you are actually creating a wonderful
new normal. Kaya sa mga kapatid po natin na dumaranas ng mabigat na pagsubok, sa kabila ng mabigat na pagsubok, andyan pa rin ang inyong paglilingkod. Sinasaluduhan ko kayo. Dahil naniniwala ako, ginagawa nyo yan dahil higit yung kilala ang Panginoon at meron kayong pananampalataya na anumang bigat ng inyong nararanasan, kaya kayong itawid ng ating Panginoon. Amen? Sabi ng Isaiah 43:18-19 sa NIV, sabi ho rito, forget the former things. Kalimutan natin ang mga bagay sa nakaraan. Do not dwell on the past. Huwag tayong manatili sa nakaraan. Sabi, forget the former things. Kalimutan natin ang mga bagay na nakaraan. Huwag tayong manatili sa nakaraan. Sabi ho sa verse 19, see, I am doing a new thing. May ginagawa akong bagong bagay. Now it springs up. You do not perceive it. I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Alam niyo, napakaganda po ng talatang ito. Ito po yung pangako ng Panginoon na sinasabi, yung mga bagay na nakaraan, if you think okay na yon, pero tignan mo ang pwedeng gawin ng Diyos. Ang ginagawa ng Diyos, mas okay, mas higit na mas maganda yung ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Sabi niya, may mga bagay na imposible siyang gagawin. Sabi niya, I am making a way in the wilderness. Gagawa ako ng karsada sa mga ilang and streams in the wasteland. Isipin mo kahit mga bukal, doon sa mga wasteland, kayang gumawa ng Diyos. Ang sinasabi lang ng Panginoon, yung mga imposible sa buhay natin, kayang gawing posible ng ating Panginoon. Amen? Yan ho ang pangako ng ating Panginoon. But that is not our topic pa. Gusto kong makita natin ang sinasabi ko, it's about relationship kanina. Some things from the old normal, and gusto lang sabihin po ng Isaiah chapter 43 is this. Some things from the old normal need to be left behind in the past so that we can emerge. No? Sabi, ang mga bagay noong old normal ay kinakailangang iwan natin upang sa bago may lumitaw. At of course, yung aasahan nating lilitaw ay yung mas maganda at mas maayos. No? Okay. If you have your Bible with you, please turn with me sa Mark chapter 2, verses 1 to 12. Yung story ito ay very familiar tayo dahil ilang beses na natin marahil ito nabasa o narinig sa message, sa preaching. But this morning, tingnan po natin uli ito bilang bagong pagtingin natin sa panibagong pamumuhay. Dito, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at agad namang kumalat ang balitang naroon siya, kaya napakaraming tao ang nagtipon doon at doon sa tinutuluyan niya hanggang sa wala ng lugar kahit sa labas ng pintuan. Okay. At ipinangaral niya sa kanila ang salita ng Diyos. Habang siya ay nangangaral, may mga taong dumating kasama ang isang paralitikong nasa higaan na buhat-buhat ng 4 na lalaki. Dahil sa dami ng tao, hindi sila makalapit kay Jesus. Kaya binutasan nila ang bubong sa tapat ni Jesus at saka ibinaba ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Narinig ito ng ilang mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo roon. Sinabi nila sa kanilang sarili, bakit siya nagsasalita ng ganyan? Nilalapastangan niya ang Diyos. Walang makapagpapatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang. Nalaman agad ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi niya sa kanila, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? At sinabi niya sa paralitiko, alin ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko?
pinatawad namin mga kasalanan, o tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad. Ngayon, patutunayan ko sa inyo na sa pamagitan ng pagpapagaling sa taong ito, na ako, na anak ng tao, ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi. Tumayo nga ang paralitiko, agad na binuhat ang kanyang higaan at lumabas habang nakatingin ang lahat. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, ngayon lang kami nakakita ng ganito. Sinabi nila, ngayon lang kami nakakita ng ganito. It's something new for them. Di ba? Bago sa kanila. Yung mga tao sabi niya, ngayon lang kami nakakita. Para daw sa mga religious leader, nung narinig nila ang Panginoong Hesus nagpatawad ng kasalanan ng taong ito, that is very new to them also. No? Hindi normal to. At lalong hindi normal yung ginawa noong apat na lalaki na binuhat ang kanilang kaibigan na paralitiko, umakyat sa bubong, no? Pwede namang makipagsiksikan sa pintuan. Ang ginawa nila, umakyat sa bubong, binutas ang bubong, at saka inihugos ang kanilang kaibigang may sakit. Mga bagong pangyayari ang mga bagay na ito. Ba't nakita natin ang napakagandang resulta? Mula doon sa mga bagong pangyayari ito, nakita natin ang napakagandang resulta, ang pagpapatawad ng Diyos, ang pagpapagaling ng Panginoon, ang pagkokorek ng Panginoon sa mga religious people that time. That's new normal for them. Pero ang Panginoon ay may ginawa upang magturo ng mga bagay-bagay. Napakasarap imaginein ang kwentong ito na habang ang Panginoong Hesus ay nangangaral. Of course, punong-puno yung lugar. At meron talagang apat na prosigidong magkakaibigan na dalhin ang kanilang kaibigan doon sa bubungan. Siyempre, hindi makapasok. Ginawa nila, kinutkot nila yung bubungan. No? Tinanggal nila yung, alam nyo, ang bubong nung unang panahon na hindi yung mga yero-yero. Kung hindi mga slab, no? At mga pinatigas na mga pinatigas na clay. At kinukutkot nila yan. Try to imagine, no? Ikaw yung may-ari ng bahay, ang Panginoong Hesus, in-accommodate mo, naabala ka na, siguradong pag-alis ng mga taon doon, ang daming kalat, okay lang yun kaya mong linisin. Pero yung habang ang Panginoong Hesus nangangaral, biglang may maririnig ka, may kumukutkot doon sa bubong. Tapos makikita mo, nagbabagsakan na siguro yung alikabok, pero ang Panginoong Hesus tuloy pa rin sa pangangaral, and then makikita mo unti-unting yung bubong mo, kung ikaw yung may-ari, dati medyo maliit na, lumiliwanag yata. At makita mo na lang, ang laki na ng butas. At makita mo may bumababang parang katre na inihuhugos ng apat na tao. No? Talaga siguro kung ikaw pero siguro naisip kung ikaw yung may-ari, naisip mo, anyway, si Lord Jesus naman, ang skill naman nito, carpentry Siguro, i-repair naman niya. Of course, wala yun. Naisip ko lang. But anyway, ang iniisip ko rito, hindi na-distract ang Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral dahil alam niya, during that time, meron siyang gagawin. Nung inihugos ang lalaking ito, eto na po ang kanilang conversation. Ang sabi niya po, sa nabasa natin kanina, ang sabi ng Panginoon, pinatawad ka sa iyong kasalanan. Napakaganda po actually ng salitang ito na binanggit ng ating Panginoon. Ngayon, naiintindihan natin yon. Pero during the time, even po yung paralytic na yon, I believe, hindi niya rin naiintindihan. Siguro naisip niya, parang naisip ko rito, siguro parang forced hostage siya. Dahil wala siyang magawa, paralyzed siya, concern yung kanyang apat na kaibigan, inilagay siya sa higaan, dinala sa bubong at inihugos doon kahit hindi niya gusto,
Pero dahil yung apat na ito ay meron pananampalataya, nung inihugos, biglang siguro habang nando sa kalagitnaan, nagsisimula na rin siya magka-faith, and then pagdating doon, ang kanyang narinig ay, anak, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Kung ikaw yung lalaking ito na nakahiga, at nandun ka na ang gusto mo lang ay healing, siguro sasabihin mo, teka muna, mukhang nagkamali tayo ng pinuntahan. Hindi ako narito para sa pagpapatawad, narito ako para sa kagalingan. Na-imagine nyo ba? Na siguro, somehow, yung lalaki ito na-offend na ang kailangan ko, healing. Pero, merong higit na gustong iparanas ang Diyos sa lalaking ito. Yes, alam ng Panginoon, aware ang Panginoon na ang lalaking ito ay may sakit. Pero, higit na alam ng Panginoon ang kanyang pangangailangan. Ano ang kanyang pangangailangan? Ang totoong relasyon niya sa ating Diyos. Walang higit na mas mahalaga pa sa relasyon natin sa Diyos. Hindi lang yung paralyzed man na yon, hindi lang yung paralytic na yon, kung hindi ang bawat isa sa atin. Wala pong hihigit na mas mahalaga pa sa relasyon natin sa Diyos. Hindi po yung karir natin, hindi yung kayamanan, hindi yung ating titulo. Remember, during the pandemic, hindi ho pwedeng ipagmalaki ng isang mayaman ang kanyang kayamanan. During the pandemic, hindi pwedeng ipagmalaki ng isang may pinag-aralan ng kanyang titulo. Hindi ho pwedeng ipagmalaki ng sino man ang kanyang ari-arian dahil sa isang iglap, pwede ho itong mawala. Dito natin na-realize na higit po na mas mahalaga ang relasyon natin sa Diyos. Nung sinabi ng ating Panginoon, Son, your sins are forgiven, that indicates many things. It's relational. It's personal. It's loving. It's new normal. It's a new covenant. And it's a new testament. And it's a new relationship with God. Alam nyo, during that time kung titingnan natin, ang approach po, ang mode actually, ay hindi about lordship. Hindi ang pagiging boss ng Panginoon ang ating makikitang atmosphere doon. Ang makikita natin, Jesus as our loving Father. Nung sinabi niya, Son, andun yung anak, your sins are forgiven. Dahil alam ng Panginoon na yun po ang higit na mahalaga, yung kapatawaran ng ating kasalanan. Napaka-importante po maintindihan natin. Dahil yung kasalanan yun ang humahadlang sa relasyon ng tao at ng Diyos. Napakaganda ho ng relasyon ng Diyos at ng tao nung unang panahon nang hindi pa po pumapasok ang kasalanan. Subalit dahil sa kasalanan iyon, nawala sa tao ang tunay na kaligayahan. Kaya yun yung lagi kong binabanggit kanina eh. Yung relationship, yun ho yung nagbibigay ng long-lasting joy sa buhay natin. Ito ho yung naranasan ni Eva at ni Adan doon sa paraiso. Bumababa ang Panginoon dahil walang kasalanan that time, masaya po silang nakikipag-fellowship sa isa't isa. Pero because nung pumasok ko yung kasalanan, ano ho ang ginawa nila? Ni Eva at ni Adan, nagtago po dahil nahihiya sila. May guilty feeling, hindi makaharap sa Diyos. Diba? Tayo po, nararanasan din natin yan. Nung pag nagkaroon tayo ng pagkakamali sa buhay natin, nahihiya na tayong lumapit sa Panginoon. Yung iba ayaw nang umaten. Yung iba talagang ayaw makipag-fellowship o ayaw na makita ng iba makakapatiran kasi pakiramdam nila, napokondem sila kasi nagkasala sila. Yung lalaking ito, yung paralytic na to, nung sinabi sa kanya ng ating Panginoon, Son, your sins are forgiven. Ipinahayag ng Diyos
ang kanyang pagmamahal. Pinahayag ng Panginoon na gusto kong magkaroon ka ng relasyon sa akin. Ito ang napakaganda. Kung pag-aaralan natin, ay, as I said kanina, sabi ko, that time, siguro wala naman talagang faith tong taong ito eh. Siguro dahil lang hostage siya sa kanyang kalagayan, hindi siya makakilos, paralyzed siya, kung ano lang gawin ng kanyang mga kaibigan, sunod lang siya. Pero that time, dahil nga higit na alam ng Panginoon, kanyang pangangailangan, sabi ng Panginoon, sons, your sins are forgiven. Naalala niyo po ba? Si Bartimeus, isang bulag na nandoon po sa karsada at namamalimos. Nung duman ang ating Panginoon, sabi niya, Jesus, anak ni David. Sabi niya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Ang sabi ng ating Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Remember, parang, alam mo ng bulag eh, siyempre, kagalingan sa pagkakita, upang makakita siya. Pero tinanong siya ng ating Panginoon, why? Kasi alam ng Panginoon na napakaraming pangangailangan ng tao. Maaaring yung bulag na yun, ano ba kailangan niya? Limos, kasi pulubi. Mabalik siya sa pamilya niya dahil nandun lang siya sa karsada. Pero, tinanong siya ng Panginoon. Kasi para tayo, kung tatanungin din tayo, siguro kung tatanungin tayo ng ating Panginoon, ano ba gusto mo? Siguro hindi natin alam. Siguro, mas malamang, sasabihin ng bawat isa sa atin, bahala ka na Lord, ikaw naman na nakakalam ng pangangailangan ko eh. No? Hindi specific. But in this case, dito sa paralytic, alam ng Panginoon ang tunay niyang kailangan. Madali niyang sabihin pwedeng sabihin agad ng Panginoon, pinagaling, may healing, be upon you right now. Pwede yun. Pero, mas sinabi ng ating Panginoon, your sins are forgiven. Dahil alam ng Diyos na higit na mas mahalaga ang relasyon kaysa anumang bagay. Amen? Nakita ko nga higit na mas mahalaga ang relationship even sa sickness and diseases. Kaya nga, naisip natin kung ang isang tao may sakit o karamdaman, mas importante na mapalawig niya ba o mas maging malapit ang kanyang relasyon sa Panginoon. Pwedeng hindi agad gumaling yung sakit, pero mas malalim ang iyong pagmamahal sa Panginoon. That really matters. Dito po, sa pangyaring ito, actually hindi ko na nailan, but tatlo lang gusto ko makita natin. Una, importante po ang relasyon. Pangalawa, importante yung repentance, yung pagsisisi upang hindi ang kasalanan ang maging hadlang sa ating relasyon sa ating Panginoon. Ang pangatlo, dito po sa Mark chapter, hindi ko po nailagay ang mga talata, pero doon sa Mark chapter 2, matapos pong i-criticize ng mga pinuno ang Panginoon, mga pinuno ng reliyon during that time, ay sinabi ng ating Panginoon, of course, doon sa kwento, no, sa binasa natin, sabi ng Panginoon, ano bang mas madali? Sabihin, pinagaling ka na o yung pinatawad ka. So, for them na ma-meet ang kanilang expectation, sinabi ng ating Panginoon doon sa paralytic na yon na umuwi ka na, dalhin mo ang iyong higaan at magaling ka na. And nakita ng lahat, instant healing. Sabi nga doon sa binasa natin kanina, sabi doon, sinabi nila ngayon lang kami nakakita ng ganito. Namangha sila. Imagine, sinabi natin Panginoon, tumayo ka, buhati mo ang iyong higaan at umuwi. Na-imagine nyo ba yun? Isang paralyzed, biglang tumayo, agad na binuhat ang kanyang higaan at lumabas habang nakatingin ang lahat. Kung ano yung kanyang pangangailangan na unang-una, yung kanyang kasalanan ay nagkaroon ng kapatawaran. Kasunod nun, meron pang miracle. Hindi nyo ba naisip na minsan yung mga bagay na nararanasan natin, miracle, financial blessing,
bonus na lang po yun. Pero ang pinaka-importante, yung relasyon natin sa Diyos. Yung pong pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ano yung repentance? Ito yung una, relationship. Pangalawa, repentance. Naisip ko nga ang taong ito, walang faith, talagang hindi naman humihingi ng kapatawaran mula sa kanyang kasalanan. Kasi marami talaga sa atin, talagang grabe kung magsisi, di ba? Lord, patawarin mo ako, talagang lahat na nagtutuluan. Pero ang taong ito, compare doon sa ibang mga kakilala natin, talagang grabe kung magsisi, siguro ito half-hearted. Pero ang pinakamagandang nakita ko rito, ang ginawa ng ating Panginoon. That God is willing. That during this time, ang Panginoong Jesus ay very willing to forgive all His sins kahit sa panahon na hindi naman siya humihingi ng tawad. Anong gusto ko sabihin dito? Imagine, ganyan tayo gustong abutin ng ating Panginoon. Na kahit hindi tayo humihingi ng tawad, kagaya ng taong ito, talagang very willing ang Panginoon na patawarin tayo. How much more kung talagang tayo mismo ang lalapit sa ating Panginoon at hihingi ng tawad. Amen? Kaya hindi kataka-taka, even nung nasa krus ang ating Panginoon, walang, Lord, forgive me. Basta sinaway lang ng magnanakaw sa kanan yung nasa kaliwa at sinabi, tayo ay nararapat lamang parusahan dahil sa ating kasalanan. Subalit ang taong ito ay walang kasalanan. Hindi, sabi niya, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Ano sabi ng ating Panginoon? Ngayon din isasama kita sa paraiso. Nakita niyo ba ang willingness ng ating Panginoon to build a new relationship? And that starts with the forgiveness of our sin. Sa Mark chapter 2, dahil naalala ko kasi ang mga religious leader that time, sabi niya, sino ka para magpatawad? Di ba? Kinriticize nila ang ating Panginoon. Dito sa Mark chapter 2, verses 18 hanggang 22 ay may patuloy na conversation dito. Sabi rito, minsan, and I'll be reading sa Pinoy version, minsan ay nag-fast ang ilang disciples ni John the Baptist at ang mga Pharisees. Lumapit kay Jesus ang ilang tao at nagtanong, nagpa-fasting ang mga disciples ni John the Baptist, pati ang mga disciples ng Pharisees. Pero bakit hindi nagpa-fasting ang mga disciples ninyo? Sumagot si Jesus, dapat bang mag-fast ang mga guests sa kasalan habang kasama nila ang groom? Siyempre hindi. Habang kasama nila ang groom, kakain sila. Pero darating din ang araw na kukunin sa kanila ang groom. Sa araw ding iyon, magpapas na sila. Then, 21 ang sabi rito, walang gumagamit ng bagong tela para takpan ang butas ng isang lumang tela. Dahil kung gagawin iyon, uurong ang bagong tela, tapos mababatak ang pinagtapalan at lalong lalaki ang butas. Wala ding naglalagay ng bagong alak sa lumang wineskin. Isang lalagyan na gawa sa leather. Sasabog ang wineskin pag ginawa iyon. Masasayang lang ang alak at masisira pa ang wineskin. Kaya dapat sa bagong wineskin nilalagay ang bagong alak. Actually, gusto ko lang pong idagdag ang bagay nito as we talk about the new normal. Kanina nakita natin sa Isaiah na ang pangako ng Panginoon na higit na mas maayos ngayon ang darating kaysa sa nakaraan. So sabi, do not dwell in the past. Napakaganda sa pagsisimula natin. Let us think that what we will be doing this time ay isang bagong bagay na hindi ko kinakailangan na lagi tayong nagduduel sa nakaraan. Sa mga estudyante, sa panahon ng COVID, na gusto kong sabihin sa inyo na maaaring this time, dapat napag-isipan nyo na pag sa panibagong pasukan, mas gagalingan ko na, mas pagbubutihin ko na, dahil napakahirap pala.
ng tambay sa bahay. Sa mga naghahanap buhay, mas lalong sisipagan ko para mas lalong umunlad ang aking pamilya. Mag-iipon na ako, nasa mood na ako ng pag-iipon. Yung mga utang, bayaran pa rin, of course. No? Pero pag nabayaran, magsimula na tayo mag-ipon. Let's try to make yung buhay natin na panibago at maganda, maayos na pagsisimula. Sa tradition, I just want to encourage you, no? Sa tradition ay, ang nais kasi ng Panginoon dito ay hindi lang yung relasyon natin maayos sa Panginoon, kung hindi maging maayos yung relasyon natin sa ating mahal sa buhay, maging sa ating kaibigan, at sa mga hindi natin kaibigan. Especially this time na mayroong maraming nangangailangan. Why don't we think of something na makatulong sa iba? I remember nung time na tayo ay tumulong sa mga kapitbahay, sa mga tricycle drivers, sa mga kakilala natin. Dumating yung time na i-post natin yan, nakakatuwa yung ginawa ng JCC. Sabi ko, huwag niyong i-post. Kung gusto niyo talagang magpasalamat, pay it forward. Anong sabi ko? Pay it forward. Ano ibig sabihin? Pag dumating yung time na kayo ay nasa kalagayan upang tumulong at gumawa ng mabuti, ipasa nyo na lang. Hindi nyo kinakailangang i-post, nagpapasalamat kayo sa JCC dahil sa tulong na naibigay nyo. Ginawa po namin ito dahil sa pagmamahal at ito ho yung nais ng Diyos na gawin natin sa kapwa. Hindi na kinakailangang i-post sa social media, thank you, JCC. No, hindi ho natin. Kaya nga wala kayong makikitang mga ganun masyado dahil I discourage them na huwag ninyong i-post. But ang gusto natin, ipasa nyo yung kabutihang naranasan. Ito po yung gusto natin makita. As people of God, ang nais ng Panginoon, yung relationship natin sa Diyos maayos, relationship natin sa pamilya maayos, at yung relationship natin sa ating mga kaibigan at sa kapwa maging maayos. Nais kong makita natin na ang Diyos ay laging handang umabot sa atin. Nais niyang mas palalimin ang relasyon natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, patuloy na hanapin natin ang ating Panginoon at magtanong tayo sa Kanya, Panginoon, paano ba kita mabibigyan ng kasiyahan? Amen? Dahil sa relationship, hindi pwedeng ang two parties, hindi pwedeng mag-isip ng bagay na laging nakakasakit. Ang gusto nila, laging mag-isip ng bagay na magiging masaya ang kanilang karelasyon. Amen? Sa ating Panginoon, let's always idip po natin o palalimin po natin ang ating relasyon sa Kanya habang pinalalalim natin ang ating relasyon sa kapwa. Remember, ano ang sabi ng Panginoon? Ang pinakamahalagang kautusan ay yung mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Amen.